Okay, magandang araw. Nung naputol yung discussion natin, nirecord ko na lang ha. Okay, ito yung part 3 ng Kapihas ng Roma. Dun sa part 2, pinag-aralan natin yung unang triumvirate, yung ikalawang triumvirate, at yung mga sumunod pang emperador na pinanatili nilang nakatayo ang kabihasnan nila or ang kanilang imperyong Romano. Pero pagkatapos ni Marcus Aurelius, yung mga sumunod na emperador ay na mistulang humina ang kanilang kapangyarihan. Bakit? Dahil na rin sa kawalan ng mga populasyon, maluho ng mga pinuno at hindi maayos na pamimili ng mga emperador. Pero dito sa part 3 ng Kabihasang Romano or Kabihasang Roma, may mga mangilan-ngilan na mga emperador na pinilit pa rin nilang itayo ang kabihasnan. At isa na dito ay yung mga emperador na sina Diocletian at si Constantine. Okay, sino ba tong mga to? Okay. Etong dalawang ito ay isa sa mga emperador na pinilit nilang isalba ang imperyo. Okay, sa loob ng 200 na taon. Okay ha? Next, isa-isahin natin. Si Diocletian, okay, siya ay anak ng dating alipin. Okay, meaning sila ay plebeyan or mahirap lamang. Pero nagsilbi siya bilang sundalo ng hukbo at tumaas ang ranggo niya. Okay, tumaas ang kanyang ranggo hanggang maabot niya ang pagiging isang emperador noong taong 284 BCE. Bilang emperador, gumawa siya ng mga iba't ibang meron siya mga iba't ibang mga ginawa. At isa na rito yung tinatawag nating pagkontrol ng presyo ng mga bilihin. Kinontrol niya ang presyo ng bilihin at ang sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Number 2, pinanumbalik niya ang kapayapaan sa Roma. Di ba nga nagkaroon na ng humina ang Roma dahil sa mga emperador na sumunod kay Marcus Aurelius. Okay, pero dahil dito nung nagkaroon na ng pagbabago, nung pumalit si Diocletian, okay, pinanumbalik niya, ngunit hindi pa yun sapat. Okay, hindi pa niya nasustain yung kapayapaan nung kanyang panahon. At number 3, pinalakas niya ang hukbong sandatahan or yung military powers, ngunit hindi siya naging matagumpay. Okay, kasi di ba nga, isa na rin sa problema ng mga Romano ay hindi na masyadong tapat itong mga militar sa kanilang emperador. Okay? Next, si Constantine naman ay isa din sa emperador na pinilit niya ang kanyang sarili na itayo ang imperyo. Okay, siya ang tinaguriang kahuli-huliang pinakamahusay na pinuno ng imperyong Romano. Anong mga ginawa nitong taong to? Okay, number 1, ipinakilala niya ang relihiyong Kristyanismo. Ano yung Kristyanismo? Yung mga religion natin, yung simbahang Katolika. Okay, ipinalaganap niya ito sa buong imperyo at inilipat niya yung capital. 'Di ba? Ang capital ng Italy ay nasa Rome, 'di ba? Okay, ang ginawa niya nasa Roma. Inilipat niya 'yan sa Byzantium. Okay, or kilala natin bilang Byzantine. Okay, itong Byzantium ay pinalitan ang pangalan niya at ginawa itong Constantinople bilang at tinawag itong Constantinople kasi nga ang naglipat nun ay si Constantine. Okay? May mga kontribusyon ang Kabihasang Romano. Okay, sa larangan ng arkitektura, kilala sila yung tinawag nila itong Coliseum. Ano yung Coliseum? Ito ay isang malaking stadium na ginagamit para sa pagdaraos ng mga labanan ng gladiator. Okay, dati, di ba nakwento ko, yung mga gladiator, ito yung mga alipin, ito yung, for example, pumunta sila sinakop nila ang isang bansa. Okay, yung mga tao na nandun na natira, magiging alipin na yon. Okay, yung mga kalalakihan ay sinasanay nila upang maging gladiator. Ibig sabihin, upang maging isang madirigma na lalaban. Okay, parang pinagsasabong-sabong nila yung mga tao. Pinagpapatayan nila dito sa Coliseum at ang sino mang manalo, yun yung mabubuhay.
Pero pag natalo, mamamatay. Yun yung ano dun sa gladiator. At dahil dyan, sa paglalaban na yan, dun nasisihan itong mga Romano. Okay? At dito rin sa Coliseum, dito nagaganap yung mga mahahalagang okasyon. Okay, next Parthenon. Okay, ito ay malaking dome na gawa sa konkreto at tatandaan natin, hindi ito ginamitan ng bakal. Okay, na ipinatayo ni Hadrian. Okay, tatandaan natin na itong Parthenon ay inaali ito sa Diyos na si Athena. Okay, na hanggang sa ngayon, kung pupunta kayo sa Roma, makikita nyo pa rin itong Parthenon. Okay, ang Parthenon ay kikilala bilang templo ng mga Diyos. Batas. Okay, sa batas naman, kauna-unahan din na gumawa ng batas ang kauna-unahang batas ng Roma, itong tinatawag nating 12 tables, na naging batayan na din ng mahabang tradisyong legal. Okay? Tradisyong legal na hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin tayo. Okay, yung mga batas, dahil sa 12 tables, parang nagkaroon ng gayahan. Okay, ginaya na rin ng mga iba't ibang mga bansa para gumawa din sila ng batas. Ano ba yung sinabi ko dun sa batas dati? Ang batas ay, okay, parang kautusan. Kung walang batas ang isang bansa, walang susunod. Wala silang kakatakutan. Pero kung merong batas, meron tayong susundan. Try natin sa Pilipinas, walang batas, ano mangyayari? Magulo, di ba? Okay, wala kasing magbabawal. Okay, next. Okay, sa larangan ng engineering naman, yung tinatawag nating aqueduct. Ang aqueduct, ito yung kanal na ginawa upang magdala ng tubig sa mga bayan at lungsod. Okay? Next. Kristyanismo naman, ang pinakamahalagang pamana ng mga Roma sa buong mundo. Okay? Naniniwala kasi itong mga Romano na si Jesus ay isang propetang Hudyo na siya ang tanging Mesiyas na magliligtas ng sangkatauhan. Hanggang sa atin, di ba? Para din tayo nasakop ng mga Roma kasi yung paniniwala nila ay hanggang sa ngayon ay meron din pa rin. Buhay na buhay pa rin sa atin. Okay. Next, sa panitikan, nakilala si Virgil bilang pinakamahusay at pinakadakilang manunula sa kanyang panahon. Okay, sumulat siya ng tinatawag nating epiko na may pamagat na Aeneid. Okay, isa itong epiko na hango mula sa akda ni Homer. Sino si Homer? Isang bulag na manunulat. Okay, kinuha niya yon, hinango niya dun sa kanyang akda, sa akda ni Homer na Iliad. Okay, tatandaan natin ha, kilalang pinakamahusay at pinakadakilang manunula si Virgil. Ovid. Okay, si Ovid naman ay nakilala bilang mahusay na makata. Siya ay mahusay na makata ng pag-ibig at karamihan sa mga kwento, sa kanyang mga kwento ay hango sa mga alamat na naging basihan ng mitolohiyang Griego at Romano. Okay, huwag niyong kakalimutan din yung pangalan niya, Ovid, kalalabas sa exam natin yan. Okay, merong ang mga manunulat ay meron silang bago nila ilathala ang kanilang mga o ilimbag ang kanilang mga akda, kailangan nilang maging mapanuri. Ito yung tinatawag nating ars poetica, the art of poetry. Kailangan chinecheck muna nila yung kanilang gawa bago nila ito inililimbag. Okay, tama naman, di ba? Huwag tayong publish. Dapat merong proofreader, mga ganun. Kahit sa kasalukuyan, ginagamit pa rin yan. Na kailangan chinecheck muna bago ito ilathala or ilimbag. Okay, si Livius naman, ang kilala bilang ama ng panitikang Romano. Okay, bakit? Kasi isinalin niya ang kwentong Odyssey sa wikang Latin. Okay, huwag kakalimutan ha, kung tinanong, sino ang ama ng panitikang Romano? Si Livius. Okay, Latin ang opisyal na wika ng mga Romano, gayon din ang simbahang Katolika. Sino sa inyo may alam ng salitang Latin or yung mga dasal na ginagamit na Latin na ginagamit sa simbahang Katoliko? Alam niyo yung Pater Noster? Pater Noster, Quiescentiales, ganun. Mga ganun. Kailangan practicein din natin kasi sabi nung yung Salve Regina.
Salve Regina, ganon. Kailangan natin practicein yan. Kasi sabi sa akin, sabi ng lola ko, mas maganda daw yung meron kang alam na dasal na Latin. Di ba yung sa mga simbahan, pag merong may ginagamit silang mga Latin, para daw, mas, yung mga wish mo, yung mga pinagdadasal mo, mas daw, sabi ng lola ko, mas maririnig daw ng Diyos. Sabi niya sa akin, kaya pinapractice ko din. Okay? Sa science naman, or sa siyensya, okay, kilala si Marcus Terentius Varro. Sino to? Siya ang pinakamarunong na Romano dahil malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa science at sa sining. Okay, sino ulit siya? Siya ay si Marcus Terentius Varro. Okay, naintindihan ba? Okay, dun ko naiiyan yung lesson natin. Kasi quiz tayo bukas huwag kakalimutan. Yung part 2 at saka part 3 ng Kabihas ng Romano. Okay, sa Monday, i-discuss ko naman yung Imperyong Byzantine. Okay, goodbye class.